Mayroon tayong isang sikat na kasabihan. Hindi ka yayaman kung hindi ka marunong tumanggi. Madalas nating isipin na ang pagiging yes man o ang laging pagsang-ayon sa lahat ng pagkakataon ay magandang ugali. Ngunit sa mundo ng finance o pananalapi, dapat nating malaman na walang masama sa pagtanggi. Sa katunayan, maaaring ikasama mo ito kung lagi ka na lang sumasang-ayon sa lahat ng mga bagay. Pagdating sa usaping pinansyal, tayo ay makakakita ng iba't ibang mga oportunidad para kumita. Pero ang problema, hindi lahat ng oportunidad na ito ay garantisadong magbubunga ng positibong resulta. Sa halip, maaari tayong malugi sa mga ito kung hindi tayo magiging mapanuri. Kaya napakahalaga na malaman natin kung kailan dapat tumanggi sa mga hindi magagandang oportunidad. Ang isa pang bagay na dapat nating tanggihan ay ang mga hindi kinakailangang gastos. Bago tayo gumastos ng ating pera, mas makakabuti kung isipin muna nating mabuti kung kailangan ba talaga natin ito o hindi. Kung hindi, nararapat lamang po na ating tanggihan ang tukso na bilhin ito. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit hindi natin makakamit ang ating pangarap na yumaman kung tayo ay hindi marunong tumanggi sa mga maling bagay. At ang una ay ang pagpili ng mga oportunidad. Gaya ng nabanggit ko, sa mundo ng negosyo at investing, hindi lahat ng oportunidad ay magbubunga ng positibong resulta. May mga alok na maaaring magdulot lamang ng malaking risk sa ating pinansyal kung saan ay maaari tayong mawalan ng puhunan. Bilang halimbawa, may nag-alok sa atin ng isang investment opportunity na nangangako ng sobrang laking return on investment o ROI sa napakaikling panahon. Dahil tayo ay nasilaw sa laki ng ROI nito, hindi natin nagawang tanggihan ito. At sa huli, nalaman natin na isa pala itong investment scam. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga oportunidad na walang malinaw na basihan o masyadong too good to be true, nagagawa nating i-focus ang ating oras at pera sa mga bagay na may tunay na potensyal. Kung sinuri nating mabuti ang inaalok na ito at nakita nating hindi maganda ang pundasyon, ang pagtanggi rito ang magliligtas sa atin. Higit na mahalaga na tayo ay magkaroon ng kakayahang tumanggi at iwasan ang mga kahina-hinalang alok. Dapat tayo maging matalino sa pagpili ng mga tamang oportunidad kung nais nating makamit ang ating pinapangarap na pag-unlad. Ang pangalawa ay ang time management. Dapat nating malaman na ang oras ay tulad din ng pera. Meron itong limitasyon. Ang bawat oras na ating ginugugol sa isang gawain ay hindi na natin maibabalik. Kapag lumipas ang oras, wala na tayong magagawa para bawiin ito. Kaya kung tayo ay naglaan ng oras sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng halaga, nasasayang lamang ang ating buhay. Bukod dito, maaring mawala ang mga oportunidad na sana ay makapagbibigay sa atin ng malaking pakinabang. Halimbawa, may 2 investment opportunity na inialok sa atin. Ang isa ay may magandang track record, ngunit ang pangalawa ay nakakaduda at mukhang scam. Dahil hindi tayo marunong tumanggi, sinubukan natin pareho at ang resulta, kumita tayo sa una ngunit nawala ang ating puhunan sa pangalawa dahil sa scam. Kung inilaan natin ang lahat ng oras at focus sa unang oportunidad, mas malaki sana ang ating napala. Ganito rin sa mga negosyante. Maraming meetings ang nakakaubos ng oras. Bilang isang negosyante,
Mahalagang iwasan ang mga meetings na hindi naman nakakatulong sa paglago ng negosyo. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga hindi produktibong pagkikita, mas nagkakaroon tayo ng oras para sa pagpaplano ng mga estratehiya na tunay na makapagpapalago ng ating kita. At ang pangatlo ay ang pagsusuri naman sa mga risk o panganib. Marunong ka ba talagang tumanggi sa mga hindi magagandang bagay kahit pagaling ito sa mga taong malapit sa iyo? Sabihin natin na mayroon kang isang matalik na kaibigan na nag-offer sa iyo ng isang hindi magandang investment opportunity. Alam mong hindi ito tama, pero pumayag kang mag-invest dahil nahihiya kang tumanggi sa kaibigan mo. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na ikaw ay walang disiplina o kontrol sa iyong desisyon. Maaari nitong mailagay ang iyong pinansyal sa malaking panganib. Para maiwasan ito, kailangan natin ng matibay na kontrol sa sarili. Kahit pa matalik na kaibigan ang nag-alok, dapat ay may kakayahan tayong tumanggi kung alam nating malulugi lamang tayo. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nangangailangan ng pagpapahamak sa iyong sariling kinabukasan. Ang pang-apat ay ang pagtitipid. Ang pinakaunang hakbang para tayo ay makapag-ipon ay ang pagtitipid. Kailangan nating iwasan ang lahat ng mga hindi kinakailangang gastusin. Madalas, ang pag-unlad ay nakadepende sa kung gaano tayo kagaling tumanggi sa sarili nating mga luho. Halimbawa, sabihin natin na mahilig tayo sa mga branded na sapatos. Kahit na marami pa tayong sapatos na hindi naman nagagamit, bumibili pa rin tayo ng bago dahil uso. Nagpapakita lamang ito na wala tayong kontrol sa ating sarili. Kung magagawa nating tanggihan ang ating sariling pagnanais na bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, higit na makakatulong ito sa pagpapababa ng ating gastusin. Imbis na igasto sa bagay na tatambay lang sa cabinet, ilagay na lamang natin ito sa ating ipon. Ang pagtitipid ay nagbibigay po ng pondo na maaari nating ipasok sa mga lehitimong investments o gamitin bilang kapital sa negosyo. At ang panglima ay ang pagpapahalaga sa sarili. Kung marunong tayong tumanggi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating personal na pag-unlad, ito ang magdadala sa atin patungo sa tagumpay. Ito ay nagpapakita ng respeto sa ating sarili at sa ating pangarap sa buhay. Isipin natin ang isang halimbawa ng isang kaibigan na laging umuutang, ngunit hindi naman nagbabayad ng tama. Dahil matalik mo siyang kaibigan, pinagbibigyan mo lagi. Pero sa sitwasyon na ito, ang pangungutang niya ay hindi nakakatulong sa iyong pinansyal na pag-unlad. Imbis na gamitin mo ang perang iyon para sa iyong sariling pangarap o investment, nawawala lamang ito. Kaya ang pagtanggi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong layunin ay hindi pagiging masama. Ito ay nagpapakita ng iyong determinasyon na makamit ang iyong mga mithiin. Kapag pinahalagahan mo ang iyong oras, pera at lakas, mas malapit ka sa tagumpay. At sa kabuuan, ang pagtanggi ay hindi nangangahulugan ng pagiging negatibo. Ito ay isang estratehiya para protektahan ang iyong resources, oras at kinabukasan. Sa mundo ng pag-iipon at pagpapayaman, ang pagkakaroon ng disiplina para magsabi ng hindi ay kasing halaga ng kakayahang magtrabaho ng mabuti. Magsimula tayo ngayon na suriin ang ating mga desisyon. Huwag matakot na tumanggi sa maling oportunidad, sa hindi produktibong mga gawain at sa mga maling gastusin. Dahil sa huli, ang iyong desisyon ngayon ang magdidikta ng iyong estado sa hinarap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Maraming salamat sa panonood at maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.